po ay mag-i-start na, kaya tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay aawit. Yan ang ating aawitin ay, kung siya'y nasa akin, may ngiti rin ako. Sino nakakaalam nun? Kung siya'y nasa akin, may ngiti rin ako. Sino nakakaalam? Kung siya'y nasa akin, may ngiti. Apat lang. Ay, wala pa yung focus dito ng mga YP eh. Sound. Ang hina. Hello, check. May sound ba? Sound. May sound? Ayan, lahat na lang po ng mga YP. Ayan, punta na po kayo dito. Ha? Tatawagin pa? Tatawagin? Si brother... Ay, di, may ginagawa pa. Ayan, sige, mag-start na po tayo. Kantahin po Kung natin, siya'y kung nasa siya'y akin. nasa akin. Yan, kung siya'y nasa akin. Ready, sing! Kung siya'y nasa akin, may ngiti rin ako. kahit bagyo ang dumating. Kung siya'y nasa akin, may ngiti rin ako. Hanggang ako'y kunin. Yan, kukunin na kayo. Sa aking paglalakbay, sa aking paglalakbay, kung siya'y nasa akin, may ngiti rin ako. Hanggang ako'y kunin. Yan, kagaya ng palagi nating ginagawa nung tayo pa'y nasa CDM, ayan, namatay, si may kasalanan. Magtatanggal tayo ng mga words. Ayan, sa ulo naman natin eh. Sa ulo nyo ba? Ako hindi eh. Yan. Laking CDM yung mga yan. Ano po, palagay po sa screen. Wait lang, o sige. Namatay po yung TV. Sino may kasalanan? Ewan Ayan, ko ba? ngayon, tatanggalin natin yung word na... Sige, wala pa naman eh. Tagal? Tatanggalin natin ay? Ang tatanggalin nating word ay, di ba, kung siya'y nasa akin, ang tatanggalin natin ay Ngiti. yung ngiti. Ngiti. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayong ngingiti, Smile, ha? Yan. Smile pa rin dapat. Yan sa akin. Ayan, ready, sing! Kung siya'y nasa akin, may rin ako. Kahit bagyo ang dumating. Kung siya'y nasa akin, may rin ako. Hanggang ako'y kunin. Sa aking paglalakbay, sa aking paglalakbay, kung siya'y nasa akin, may rin ako. Hanggang ako'y kunin. Yan, ngayon ang next nating tatanggalin na word. Ano kaya? bagyo. Bagyo? Siyempre, ayoko ng bagyo. Ay, sa bagay, ayoko rin ng bagyo eh. Ayoko ng bagyo, ang gulo-gulo. Asa na ba yung bagyo dyan? Gulo-gulo, Parang gulo. nawala na nga eh. Sa aking paglalakbay. Ayun, yung bagyo. Pakitanggal po yung bagyo. Pag yan, di nyo tinanggal ha. Paki-edit. Yan, kung siya'y nasa akin, ready, sing! Kung siya'y nasa akin, may rin ako. Kahit ang dumating, kung siya'y nasa akin, may rin ako. Hanggang ako'y kunin. Sa aking paglalakbay. Ay, wala. Sa aking paglalakbay, kung siya'y nasa akin, may rin ako. Hanggang ako'y kunin. Yan, ano kaya? Last na word na. Tingin mo, ano kaya magandang tanggalin? Ano kaya magandang tanggalin? Siya. Ang pangit naman kung tatanggalin natin siya eh. Ako si Jesus Oo, Christ kasi si Jesus tinutukoy Christ dyan kasi eh. yan, Mali, mahirap mali. yan. Ano na lang? Ako. Ayan ako. Oh, Tanggalin tama na ako. Tanggalin natin yung sarili natin. Deny yourself, di ba? Sabi ng Panginoon. Ay, oo, Deny tama. yourself. Deny ako. yourself. Deny yourself. Tanggalin yung ako. Pag di nyo tinanggal yan. Ayan. O, kung siya ay nasa akin, ready, sing!
Kung siya'y nasa akin, may ngiti kahit ang dumating. Kung siya'y nasa akin, may rin hanggang ako'y kunin. Here we go! Sa aking paglalakbay, sa aking paglalakbay, Kung siya'y nasa akin, may rin hanggang ako'y kunin. Yan, parang hindi pa rin talaga tayo, energized. energetic, no? Yan, ngayon, para tayo ganahan, magpe-pray na tayo. Di ba? Gaganadong-ganado talaga. Magpe-pray na tayo. Ayan. Para ganahan. Oo, ganahan. Let's pray na, let's pray. Let's pray po, Lord. Salamat po sa pagkakataong muli na pinagkaloob niyo po sa amin para kami po ay makapagtipon at makapag-fellowship po at makapag-enjoy kasama ang aming mga kapwa, young people ngayong gabi. At maging masaya po kami, Lord, sa aming mga gagawin at sa preaching po mamaya, Lord. Pagpalain niyo po kami at mabless po kami sa mga aming maririnig na salita ninyo. At sa amin pa pong mga gagawin, maging masaya po kami at gabayan niyo po kami hanggang sa matapos po ang aming fellowship. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Yan, dahil sabi ko nga, para tayo ma-energize, Ayan. kakanta pa tayo. Ayan, siyempre. Kakanta pa tayo. Kanta pa. Yan, keep on the firing line. Yan, di ba, ano yan pang sundalo yan, kaya Bang, dapat, bang. kaya dapat ganadong Ganadong sundalo yan ganado O, yan, nalalaglag na. O, yung Yan. mga Keep COD on the player firing dyan. line, ready, sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die in fighting, it is no disgrace. Cowards in the service, he will find no place. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, then bear the cross you must. Keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Okay, Amen. next song. Siyempre, meron pa tayong next song. To God be the To glory. God be the glory. Yan, to God be the glory. Inaasahan bawat isa sa atin. No, nawa. Ready? Ready? Sing! To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Parang wala namang kumakanta.
Meron. Meron? Pumapalakpak lang. Pumapalakpak. Mas malakas yan. yung palakpak. Mas malakas yung palakpak. Dapat mas malakas yung boses. Yan, tama. Dapat boses Ayan, eh. kantayin natin ang second verse. Ready now, sing! Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Ayan. Pagkatapos ng ating awitan, parang hindi pa rin talaga sila energetic no? Hindi pa na-energize. Kulang pa. Kulang pa. Ano kayang kailangan natin gawin para ano? Ano kaya? Ano kaya? No? Ano yung susunod? Parang nakalagay dito, may tatawagin na tayo eh. Ito na eh. Ito na eh. Yan. Ang next natin gagawin ay syempre maglalaro na. Ah, para may energy na. Para may energy. Sino dito yung gustong maglaro? Siya lang. Dalawa sila. Sige doon pwede kayong na, dalawa. dalawa, Oh, sige, bye-bye. Bato topics mo na. Hindi, sino gustong maglaro? Yan, yung maglaro. Saya. O, yung ayaw maglaro, umuwi na. O baka umuwi. Wait lang. Ay, oo baka nga, na. wag na. Pakisara po yung gate. Yung gusto maglaro, sige, taas kamay. Oy, grabe yung price nito. Alam niyo, masarap. Ano yung sila dito? Hmm? Worth 10,000. 10,000? Oo. 10,000 na palakpak. Wow! Nanalo. Kahit ako, hindi ako maglalaro nun. Nakakapagod yun eh. 10,000 Yan ngayon, ang gagawin natin ay maglalaro na tayo. Siyempre, tatawagin natin ang ating Game Master. Ang pinakamaganda, Ay! pinakamaganda. Pinaka. Ano yan? Pinakamabait. 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 Ano pa? Pinaka. O sige, tawagin na natin siya. Ate Kay na. Halika. Tama na sa intro. Sumusobra na. Kota ka na. Hello! Okay! Handa na ba kayong maglaro? Ay? Ang rinig ko? Yes. Handa na ba yun? Sige nga. Handa na ba kayong maglaro? Ayoko. Bigyan niyo ako ng isang energetic na yes. Okay! Handa na ba kayo maglaro? Okay, dahil dyan, ang una natin gagawin ay mag-group tayo into, form tayo ng 4 groups. So, ilan tayo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha? Okay, groups 1 to 4. Tingnan muna natin yung equality nung number. Sige, nasan yung group 1? Okay, magsama muna. Tignan natin yung number. Magsama muna kayo per group. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Tignan muna natin. Ha? Yeah. Kasama muna. Sige. Hindi, tignan muna natin kung equal ba kayo per group ng number. Nasa ng Arya. Ayun, magsama-sama kayo. Arya, Serbus, Deborah. Import mo na lang from ibang group sa sobrang group para hindi na tayo magbibilangan. Ayaw mo binabigatan ng oras. Okay, ilan ang group 1? Ilan kayo? Ilan ang group 1? Ilan ang group 2? Ilan ang group 3? At group 4? So, group 1, ilan kayo? Group 2, ilan? Ay, walang group 2. O, ilan kayo?
Okay, 8, 9. Group 3. Ilan kayo? Dalawa lang kayo? Dalawa? Seryoso ba? Group 3, ilan kayo? Tatlo. Group 4. Okay, group 3, ilan kayo? 6. Tapos kayo, tatlo lang. At dahil dyan, hindi tayo equal, reshuffle tayo. Record. Okay, so balik yung sopa nyo. Okay, balik yung sopa nyo para makapagbilang na tayo. Okay mga bata, handa na ba kayo? Okay, dahil dyan, magsisimula na tayo magbilang. Okay, simulan na natin. Nasaan na? Okay. Okay, handa na pa. Sige, ready, go! 1, 2, Lahat po ay dapat nakaupo muna para makapagsimula na tayo. Kasi excited ako at alam ko, excited na din kayo. Okay, ready, go! 1, 2, 3, 5, 2, 1. At you for... Okay, 1 si Javelin, 2 si Junias, RJ3. Ito ba muna 4? 1, 2, 3, 4, Abigail, 1, sino to? Haniel, Kimbel, 3, Dawi, 4, Aaron. Okay, punta na kayo sa group nyo. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Okay, group 1 dito. Okay, go! Alam ko, mga malalaki na kayo. Alam ko, malaki na kayo, kaya nyo na i-group yung sarili nyo. Okay. Group 1 dito. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Uy, ano na? Girl. Okay. O, pumila na kayo. Pila. Okay. Napakadali lang nito, promise. Okay, dito na. Okay. Sige. Girl. Ano ba? Dito na, guys. Hindi. Pwede naman. So, ang pila nyo sa likod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Dito yung start ng pila. Yan yung iikutan yung upuan. Okay? So, nandito yung unang person. Oo, yung unang person. Yan. Yung unang person. Okay. 1. Oh, dito ha. Okay, magbibigay na ako ng... Okay. Wait lang. Madali lang to. Kita nyo to? So, per group, magkakaroon kayo, bibigyan ko kayo ng ganito. Actually, hindi lang... Hindi, sige. Kaya. Okay. Iikot nyo lang to. Doon.
Pero, isang finger lang yung gagamitin nyo. Per member. Gets nyo ba? Like this one, di ba, madali lang siya hawakan kapag 5 fingers yung gamit nyo. So kayo, magtutulungan kayo, iikot ito, pag ganon, pero using your 1 finger kada member. Yung ganon, magtutulungan kayo lahat. Okay? Okay. Oh, walang mandadaya ah. Ganyan, for example, ganito, ikaw dito. Tapos, hindi, I mean, bit-bit nyo siya. I mean, iaangat nyo siya. Oo, iaangat nyo siya. Pero dapat lahat kayo. Oo, lahat kayo, magtutulungan kayo lahat. Oo, teamwork yan. Madali lang to, 1 minute. Ay, bakit? Ano yan? Apakadaya. Okay, hindi tatanggalin yung takip ha. As in, ito lang, yung parang nakatouch lang siya. Nakatouch lang. Ay, wala. Oy, walang ganyan. Wala sa taas, wala sa baba, sa middle lang. Okay, middle lang yung finger. Middle lang, middle. Wala sa... Okay. Okay, di ba? Pag-iikot na kayo, pag magta-transfer, ang hawak dito lang sa gitna. Okay, wala dito. Tsaka dito. Dito, dito lang sa gitna. Ganyan. Okay, honesty is the best policy. So, nasa inyo na yan kung anong technical difficulty? Tinanggal mo kasi. Humingi ka ng tape doon. Buo na, okay na. Kasi pag ano, kasi may hahawak dito sa mata. Pag ganyan, ganyan. Pag naiwan ko. Tama yan. Yan. May hahawak pala dun. Kasi paano nyo siya? Ay, wapat nagtatraining iba? Wag pa ganyan. Okay lang yan, okay lang. Okay, ready na? O, sige. Oh, dapat 10 ha. Pag nahulog yan, balik kayo sa first line. Okay, pag nahulog yan, balik kayo sa first line. Handa na ba kayo? Ay, bakit ganon? Apakadaya. Bakit nagtatry? Okay, ready? Set? Hindi, wala nang trial. Okay, 1 lang. 1. Okay, sino yung? Okay. Ang unang makakadalawang ikot. Okay? 2 ikot doon sa upuan, siya yung panalo. 2 ikot. Oo. Tapos, okay. Walang points kapag may bumitaw na isa. Okay, may bumitaw na isang member. At saka kapag nahulog yan, again, babalik kayo sa line. Okay, lahat muna sa baba yung ano, sa baba yung object. Sa baba lang ha. Sa baba. Pag sinabi kong go, hindi, pag sinabi kong up, sabay-sabay tatayo. Pag sinabi kong go, lakad. Okay. Okay. Up. Bakit may nauna na? Dito pa lang sa linya may nauna na. Oh, pumantay kayo dun sa 4. Oo, meron naka-forward na. Backward, group 1. Okay. Ready? Joshua, patingin ha. Joshua, patingin. Dapat walang bibitaw na member at wala yung nagpapanggap lang na nagtatouch. Dapat magtulungan lahat. Ready? Go! Okay.
May nangunguna na. Group 2 and Group 4. Okay, isang ikot pa yan. Okay. 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 At yun ay isang trial. So, yung ganun yung gagawin. Okay. Again, walang... Babaro. Babaro ako, babes. Siraik. Baro, pahiram ako niyan, pahiram. Pahiram ako na sa inyo. Okay, again, tingin lahat dito. Walang nakaganon. Ano to? Walang nakaganto, ha? Ganon lang. Touch. Yung tip lang no ano nyo, fingertips lang. Ano? Ganon lang. Ganon lang. Walang gaganon. Okay? Okay, ito, final na, final. Oh, be, lagpas na kayo doon, umurong kayo. Wag umano. Ha? Walang ganyan. Ganon lang. Oo, ganon lang. Kaya pala ang bilis nyo eh. Ganyan, fingertip to, ganyan. Ito lang, ganyan. Ganyan. Be, ganyan yan kanya, oh. Okay, bawas sa ilalim. Okay, baba nyo muna yung ano. Baba nyo muna. Naka-ready na kayo eh. Okay, baba muna, baba. Ito, final na to ha. Again, dalawang ikot. Okay, up. Huwag kayong madaya. Ready, set, go! Nangunguna ang Group 4. Oh, balik. Isa pang ikot. Okay, ulit Group 4. Okay, nangunguna ang Group 3. Balik, Group 3. Anong yay? Okay, nauna. Okay, Group 2. Panalo na Group 2. Okay, Group 2 lang, upo. Group 2 po. 1, 3, 4, stay. Okay. Ngayon. Sikreto po muna kayo. Okay, ang champion na po muna. Okay. So, Group 1, Group 3, and Group 4. Okay, ito, yung pang second, Joshua, nauna daw Group 1. Dalawa na daw yung champion. Okay. Okay, go. Sige na. Wala pa. Down. Wala pa. Okay, paano po? Huwag pong harang sa dadaanan. 1, 2, 3, up! Hindi, Hindi, champion. Dalawa kayong champion. 1, 2, bakit si Christian wala sa loob? Okay, ano pa? Doon muna. So, lagpas na kayo dito, Yan. Uy, wait lang.
Nasa kayo sa kabila. May patanggal ng isa. May patanggal nito. Sige. Baka magkabanggaan eh. Okay. But wait lang. Hindi kayo pantay. Forward kayo konti. Forward kayo konti. Forward. Ayaw yata nila mag-forward. Okay, stop. Okay. Ready? Go. Huwag kayo tumakbo. Oh, balik. Balik. Okay, naunguna, group 4. O, isa pa ikot. Okay, group 4. At ipapaliwanag ng ating leader. Okay po, lahat po ay magbalik sa kani-kanyang upuan at ipapaliwanag ni Brother Joshua kung bakit ba yun yung nilaro natin. So yeah, I have to go, guys. May YA kami. Walang prize. Sabihin mo mamaya na pagkatapos ng preaching yung price special. Okay, mamaya na daw po yung prize after preaching. Ngayon, pwede na po tayo maupo. Special number. Tatawagan ko po ang grupo ng Servus para sa special number. Pause ako. Lamang sa daya. Nasa iba? Yan, ngayon tinatawagan po natin ang special number ng Group 2, Servus. Ang kanilang kakantahin ay, amin pala. Ang aming kakantahin ay Almighty Unchangeable God.
Okay. Maraming salamat, Group 2 Servus. Maraming salamat po. Almighty, unchangeable God. Yan, napakagandang kanta, no? Ngayon, dadako na tayo sa preaching. Ito yung pinakamahalagang Ito yung pinakamahalagang bagay na dapat natin talagang pagtuunan ng pansin sa ating YP fellowship. Sa ating fellowship, yung preaching. Kasi hindi makakompleto ang fellowship pag walang salita ng Panginoon. Ayun, di ba dapat sabi nga sa Bible Sabi sa Bible, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Tama ba? Tama ba yung verse ko? Basta. Wala din nakakaalam. Oo, wala din nakakaalam. Basta. Wala nakakaalam. Ngayon, tinatawagan natin si Brother Joshua. Alam ko magpapastor to Sa hala-hala, no? Yung PowerPoint kasi send ko lang dyan sa taas. Ayan. Pasabi na lang po pag tayo tayo lahat. Buksan natin ang ating Bible sa Galatians chapter 6 verse 2. Okay, alam na alam natin tong lahat. Siguro, nasa Sunday school pa lang tayo, minamemorize natin yan. Sige, hide mo muna yung PowerPoint, Ate Judy. Okay, nandiyan na kayo, amen? Amen. Kahit nakapikit, mamimemorize ito. Sabay-sabay natin basahin Galatians chapter 6 verse 2. Ready? Read. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Okay, let's pray. Manaming Diyos, manal dakila sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na kami nakapagtipon-tipon ngayon. Salamat, Panginoon, sa puso ng bawat YP, Lord, na sila pa rin, bagamat, Panginoon, pagod na kanina, ay excited pa rin makinig ng inyong salita. Nawa po, Panginoon, ang banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa amin. Nawa po, Panginoon, ikaw ang mataas at gamitin mo po ako, Lord, upang marami po ang mabless. Nawa po, Lord, i-bless ang fellowship hanggang mamaya. Patawarin kami, Panginoon, sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, show na natin yung PowerPoint natin. Next slide. So, ang topic namin ngayon is burden bearer. Sige, next slide muna. Slide 3. So, nung pinapili kami ng topic ni Kuya Aaron, by the way, nagpapasalamat nga pala ako sa Panginoon sa opportunity. Okay, Aaron, hindi Pinilit lang kami niyan para magsalita dito. Ayun yung mga pinapili sa amin na team. So, last time, anong topic natin is selflessness, no? So, bakit namin napili burden bearer? Kasi unang-una, para maging burden bearer ka, isa sa mga karakteristik mo, selfless. Kadalasan ng burden bearer, may loyalty. Kung burden bearer ka, dapat diligent ka, committed, willing ka maglingkod. Mic test. Low mic. Mic. Low mic. Pink. Mike, okay. Willing ka dapat maglingkod, di ba? Willingness to serve, may dedication, affectionate, humility. Ganon din, pagkatapos pag tumulong ka, anong marireceive mo? Gratitude, di ba? Next slide tayo. Mapapansin nyo. Next slide. Yan. Kasi, syempre parang nagko-contradict siya. Sabi kasi sa verse 2, bear ye one another's burden. Pero pagdating dito sa verse 5, for every man shall bear his own burden. So, si Paul lang parehas naman nagsulat yan So, bakit ganyan? Ngayon, pupunta tayo sa original translation ng Bible. Alam naman natin, ang Old Testament is translated from Greek. Sa Galatians 6:2, ang sinasabi na bear ye one another's burden is the word bare or baros. Bare or baros. Pero pagdating sa 6:5, portion na yung sinabi. Ang spelling ng portion, P-H-O-R-T-I-O-N. Portion na. So ngayon, anong pinagkaiba nun? Sa 6.5, sa 6.2, sa 6.5, dito sa for every man shall bear his own burden, ito yung mga kaya nating pasanin. Alam nyo, yung translation na yan, para siyang soldier's pack parang dun siya kinuha. So, pag ikaw pupunta sa gera, syempre may dala-dala ka na soldier's pack. Maglalakad ka sa gera, dala-dala mo yon.
portion yon, sarili mo yung dahin. Pero pag ikaw na barel, kung ikaw pa naman malakas, kung mabubuhat mo na ba naman yon, hindi mo na yun kaya buhatin eh. So parang mabibigatan ka na kasi nabaril ka na eh. Dadalhin pa ba yun? Kailangan, doon papasok yung tutulong sa'yo, which is bare. Okay, nakukuha ba yung pinagkaiba? Ito yung, kung sa 6'5", ito kadalasan yung mga sarili nating, yung mga kasalanan, yung mga, andyan papasok yung mga, nasa atin na yung desisyon yan, yung mga tukso, kung paano mo. Kasi, at the end of the day, pare-parehas tayo naharap sa judgment seat ng Panginoon. So, ang mangyayari, hindi mo pwedeng sabihin na, bakit siya, ginawa rin to. Hindi titimbangin ng Panginoon yung kung sino mas mabigat ang ginawa o hindi eh. 'Di ba? So, ang pare-parehas kayo na mananagot, depending sa anong ginawa nyo. Okay? So, sometimes, ito yung mga portion. So, hirap na hirap tayo. Anong tendency pag hirap na hirap tayo, magkakasala tayo. Pag tayo ba kapos sa pera, tayo ba yung mangungupit? Pag tayo pa sa exam, nahirapan tayo. Matalinaw ba tayo tuwing exam? Diba? So, ayun yung mga kayang-kayang gawin ng portion. Ayun yung sinasabi dito. So, ayun na yung intro natin. Bilisan na intro to main topic na tayo. Bagamat, meron tayong mga burden na hindi talaga natin kaya. Ayun nga yung bare or baros. Okay? Ano nandito? Include relationship, angers, financial problems. God's Spirit certainly give us the power to deal with this issue. But another way, God intends to provide for those in Christ is by giving us the ability to help each other. Bagamat kaya natin makipag-usap sa Panginoon, kaya natin tanong sa Kanya, pero kailangan pa rin nandyan meron tayong kaibigan, meron tayong nilalapitan para mas lalo tayong, mas lalong mapadali. Minsan sila yung ginagamit ng Panginoon. So punta na tayo sa introduction points natin. Number 1. Okay. Being a burden bearer does not require money. It requires faith. Makikita nyo, nag-skip tayo, hindi tayo nag-focus isang chapter. Kasi kanina, na-explain ko na to, kanina, ang nangyari, syempre preaching na kanina, nakafocus tayo sa isang chapter. Ngayon, gawin natin siyang Bible, kahit YP naman tayo, gawin natin siyang Bible story type. So kumuha tayo ng mga Bible story na pagiging burden bearer. Kasi lahat naman ng mga Bible characters, karamihan sa kanila, naging burden bearer eh. And doon natin ilalabas yung kanilang baros or kanilang portion din na naranasan. Okay? So, Acts 3:6, then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." So meron, alam niyo yung storya niyan. Sino di nakakaalam yung storya niyan? May nakita si Peter, lame. So, wala siyang silver or gold si Peter, pero ang binigay niya is mas maganda. Ang binigay niya is healing, pero in the name of Jesus Christ. Sabi nga sa Acts 1 verse 8, sige, show natin Acts 1:8, diba? "But ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem," tama ba yung sinasabi ko? "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ye shall receive power after the Holy Ghost." Yung ginagamit nila linawin ko lang si Peter, hindi siya healer, pero meron siyang kapangyarihan ng Holy Spirit. And to have that power, you must have faith. Okay? So, alam niyo ba, punta muna tayo. Si Peter, kilala naman natin siya na walang pera eh. Punta tayo sa Matthew 17 verse 24. Hindi ko porket sinabing hindi natin kailangan ng pera, ay patuloy na lang na ang iaambag natin sa church is pray. Siyempre, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, magkano yung binabayaran natin sa church. So, dito natin papasok na, siyempre, importante din naman ngayon na magkapera tayo para sa Panginoon. So, ngayon, papasok tayo doon sa faith kung paano tayo magkakapera. Wait lang baka kasi masamayin nyo. So, Acts 24, "And when they come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, that not your master pay tribute." Tinanong si Peter, sabi, si Jesus yung tinutukoy na master. Okay? That not your master pay tribute. Tinanong, nagbabayad ba ng temple tax yung master mo? Sino yung master niya? Si Jesus, di ba? So, ano ang temple tax? Ay yung ginagamit para i-maintain yung building. Sabihin natin, modern day electricity, ganon. Verse 25. Ano sabi ni... And he said, yes, oo, nagbabayad. Ngayon, umuwi si Peter. Itong nakakagulat. Nung umuwi si Peter, hindi pa nagsasalita si Peter. Alam na agad ni Jesus, yung nangyari, sabi, Jesus prevented him saying, What
what thinkest thou, Simon? O, diba? Alam niya na agad. Ngayon, di na tayo magugulat kasi uso na screenshot sa atin eh. Ay, mga snitch-snitch dyan. Pero si Jesus, alam niya na agad pagpasok ni Peter. Ano inis mo, Simon? Sino ang nagbabayad ng tax? O, sino ang nagbabayad ng tax? Yung hari ba? Yung hari, yung anak ng hari, o yung mga nakatira sa paligid ng kingdom? Alam mo yung sinasabi dito ni Jesus? Sabi ni Jesus, anak na siya ng Diyos eh. Pinapalabas na hindi niya na kailangan magbayad ng tribute tax. Pero, next verse mo, kasi anak na siya ng Diyos, siya na yung Diyos, hindi niya kailangan. Pero Peter said unto him, of strangers, Jesus, sa mga nakatira sa pagiligid, then are the children free. Next. Pero notwithstanding, lest we should offend them. Ano sabi ng Panginoon? Kahit ang Panginoong Diyos sinabi, ito Peter, para hindi natin sila ma-offend. Diba? Yung parang sinabi kanina ni Pastor. Parang sinabi kanina ni Pastor, kung meron tayong kapatiran na mahina sa pananampalataya, mas malaga ang pananampalataya kay Jesus, mas malaga ang pananampalataya nila para hindi nga daw maka-offend. Ano sabi? Go to the sea and cast an hook and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money that take and give unto them for me and thee. Alam niyo yung kanta na to? Kinakanta natin to palagi, yung storya ng kanta na to. Sino nakakaalam? In the Sea of Galilee, di ba? Alam natin yung kanta, masaya, pero dapat mas alam natin yung storya. Kasi alam mo yung ibig sabihin niyan? Ano sabi ni Jesus? Yung unang isda, nakukunin mo. Unang isda, nakukunin mo may coin na doon. Meaning, provided na. Alam mo, hinihintay na lang ng Panginoon na sumunod kayo. Provided na yun eh. Sabi, minsan matatawa ka na lang, kukunin mo sa ng isda, sa bunganga ng isda yung coin, matatawa ka na lang. Pero may nakalaan yung Diyos na magandang blessing doon. At para kanino yun? Para makabayad sila ng tax, para rin sa Panginoon at para rin kay Peter. Ganon din sa atin dito sa church, di ba? Kung ano man ang inyong tinatahak ngayon, kung ayan, pinalangin nyo sa Panginoon, kung ano man tinatahak nyo ngayon, galingan nyo dyan, magalot kayo, hindi natin alam saan kayo nagtatrabaho, galingan nyo sa trabaho nyo, okay? Gawin nyo yan para sa Panginoon. Kasi sigurado, bibigyan kayo ng Panginoon. Tingnan, ganyan, yung Panginoon, ginamit yung profession ni Peter. Anong profession ni Peter? Fisherman. Ginamit. So kung ano, estudyante lang ako gaganon kayo. Mag-ipon kayo, wag tayo yung sa gastos dito, gastos doon. Magtira kayo para sa ating simbahan. Amen? Okay. Next, sa ano na tayo? Hindi, sorry. Pero, syempre, mag-iingat pa rin kayo. Sabi nga sa James 4:3, ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Okay, so, hindi natin maloloko ang Diyos. Minsan, baka sabihin natin, Lord, para to sa, kailangan ko lang ng 10K para sa lote. Pero ang bibigay mo lang mga 2K, ganon. So, wag ganon. May 8K pang bibili mo na ng anta. Di naman pwede yan. So number 2, being a burden bearer does not require a high position. It is enough that he knows God is on his side. First, alam naman natin, bilisan na natin kwento ni David. Punta tayo sa Punta tayo sa 1 Samuel 17 verse 4. Sabi, and there were out a champion out of, dumating na si Goliath, the Israel's giant burden. Verse 8. Alam na natin kasi yan eh. Ngayon, sa verse 8 sabi, and he stood and cried unto armies of Israel. Ito na, nagtatanong na si Goliath, sino yung ipanglalaban nyo sa akin? Sino yung ipanglalaban nyo? Dito na makikita yung need for a burden bearer. Yung need for a burden bearer. Sa verse 17 and 18, kahit hindi natin i-show, si Jesse, yung tatay ni David, pinadala siya sa battlefield, nasa pastulan siya, pinadala siya ng pagkain doon sa battlefield at sinabi, tignan mo ano nangyayari ngayon sa battlefield. Nakakasunod ba kayo? Ano nangyayari sa battlefield? Di pumunta ngayon si David doon. Ngayon, narinig, nung nandun na siya mismo, sabi sa verse 23, narinig na ni David yung burden. Sabi, there came up a champion Philistine out of the armies of Philistine and speak according to the same words. Ayun, sinabi na sa kanya na may burden. Pero pagdating sa verse 32, anong sabi sa verse 32? And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. Willing si David, na makipaglaban sa mga Philistine. Ngayon, sabi ni Saul sa verse 33, delikado yung gagawin mo, David.
delikado yung gagawin mo na paglaban kay Goliath. Kasi bata pa lang, nagtitraining na yan eh. Pero, ano sabi sa verse 34 to 37, sabi niya, hindi siya natatakot kasi, ano sabi ni David? Tinulungan na siya ng Panginoon para kalabanin yung, ano yung dalawang hayop na yun? Oso, tsaka, lion ba yun o tigre? Lion ba yun o tiger? Lion ba? Basta tinulungan na siya. Meaning, si David nagkaroon na pala ng previous na challenge. Kaya kung ano man nararanasan nyo ngayon, na pagsubok, hindi natin alam, baka may mas malaki pa dyan, maybe lion tsaka bear lang yan, pero hindi pa dumadating si Goliath. Ngayon, bakit nga ba sa verse 45? Sa verse 45 punta tayo. Ngayon, alam mo ba itong si David, sinabi ko na ako Regis siya dahil sa previous birthday niya. Alam mo ba, dito sa bilisan na natin. Verse 26, 36, 45. Bakit hindi siya natatakot? Kung mapapansin nyo, paulit niyang sinasabi, sino yang nagcha-challenge sa living God of the army of Israel. Meaning, alam niya na may Diyos. Alam niya na kasama niya ang Diyos. Kasi ayun na nga eh. Ang problema, ang soldiers mas qualified. Ang soldiers mas qualified sila lumaban. Mas qualified sila labanan. Si Saul, actually, mas qualified siya kumpara kay David. Pero bakit hindi nila malabanan si Goliath? Kasi unang-una, mas nakikita nila yung burden kaysa sa Panginoon. Amen? Unlike David, mas nakikita niya ang Panginoon. Alam niyo ang Panginoon kasama niya kaya hindi siya natatakot. At ganoon din sa atin. Alam niyo bang modern day Goliath? Kita niyo, sinasabi niya, dinedefile ni Goliath ang Panginoon. Alam niyo ang mga modern day Goliath ngayon, yung mga nakikita niya sa social media na puro blasphemy, yung mga kaklase nyo, natatawanan ka kasi ganito ka magsuot, which is, yung normal sa atin, yung talagang normal dati, sa kanila ngayon, di normal. Yung tatawanan ka na, ang formal mo magsuot, pero kung magsuot, ripped jeans, kung magsuot, lalo na pag wash day sa school nyo, ang daming mga aesthetic na labas yung posted dito. Sila na yung mga nangaasar sa inyo eh. So, anong tendency? Parang, maano rin kayo, parang nakaka-discourage naman ito. Parang minsan gusto nyo na lang gumaya. Pero be like David. Tignan nyo ang Panginoon. Amen? Huwag nyo sila titignan. Kasi sila ngayon, anong mas normal? Anong mas gusto nyo? Yung nagsasalita kayo sa harap ng church, yung mas banal yung ginagawa nyo, o kayo yung mga sumasayaw-sayaw sa TikTok ng mga malalaswa. Mas maganda na kung para sa Panginoon yung ginagawa nyo, okay? So, ngayon, punta na tayo sa main point. Sa inyo, ang dami ang binawas dito eh. Main point. Necessity tayo. Kanina, unnecessity versus necessity. Anong hindi natin kailangan at ano ang kailangan natin bilang burden bearer. Ngayon, necessity. A burden bearer also needs help. Tayong para maging burden bearer, kailangan din natin ng tulong. Exodus 17. So, Exodus 7, unang-una, explain ko muna. Ang Israel, sino nakakaalam ng story ng mga Amalek? Si Moses, yung tinataas yung kamay niya, tinataas yung rod ng Panginoon. Alam niyo yon. Unang-una, may problema kasi sila dito. Una, water problem. Kakareklamo nila, kadalasan, pinapadala sila ng Diyos ng mga kalaban. Kasi reklamo sila ng reklamo eh. Kaya, pagdating dito, sa verse 8, Exodus 17:8, a burden bearer can see every burden that needs help, sabi sa verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim, next verse. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill. Ano sabi niya dito? With the rod of God in mine hand. Si Moses, hindi pinagyayabang yung rod niya, nasa kanya galing. Alam yung rod na yun ay yung pinanghati niya sa Red Sea. Yung rod na yun ay yung pinangtuktok niya sa bato. Ito yung unang tuktok sa bato para may lumabas na tubig. Diba? Yung rod na yun, maraming nagawa, pero hindi niya pinagbayabang na galing sa kanya yun. Okay? Dapat sa inyo din, lalong-lalo na sa inyong leaders, huwag niyong ipagmamayabang kung anumang talent ang meron sa inyo, kung anumang leadership ang meron kayo ngayon. Dahil lahat yan galing sa Panginoon. Parang rod lang yan ni Moses. Ginagamit lang yan sa inyo ng Panginoon. At the end of the day, ang sabi ni Moses, with the rod of God in mine hand.
Moses know that the power coming from the rod is not from himself, galing sa Diyos. So, punta tayo sa main point. Ano yung, may subpoint yun eh. Subpoint, a help from God's power. Sunod, sige, a support from man. Exodus 7:10-13. Una, anong subpoint? Help from God's power. Sunod, pagkatapos lang sa God, sa tao naman. Ngayon, punta tayo sa verse 10. Punta tayo sa verse 10. Then fought with Amalek and went up to the top of the hill. So, anong ginawa ni Moses? Pumunta siya sa top of the hill. Tingin niyo bakit siya sa tuktok pumunta? To see, para makita yung buong perspective. Pag kayo nagkakaroon ng problema sa buhay, huwag niyo titignan yung perspective sa mababa. Tumingin kayo sa perspective ng langit. Tumingin kayo sa perspective ng Diyos. Kasi pag kayo, titingin kayo sa perspective ng tao, anong tendency? Ma-offend lang kayo. Ano nga sabi sa Jeremiah 17, di ba? Cursed be the man that trusted in man. Ano ibig sabihin ng cursed be the man that trusted in man? For in whose heart departed from the Lord. Napapalapit nga yung loob niya sa tao, nagtitiwala siya. Sobrang nagtitiwala siya sa tao na wala na siyang tiwala sa Diyos. Ano sabi? For he shall be like the heat in the desert. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka magiging masaya. Okay? So pag may nag-a-advise sa'yo, sasabihin, may mag-a-advise sa'yo, pero tingin mo ilalayo ka naman sa Diyos, huwag niyo kukunin yung advice na yun. Ipag-pray niyo muna sa Panginoon at kumuha kayo ng advice sa mga mas nakakaalam. Kasi ayaw naman natin ang buhay natin na parang heat like the desert. Ano sabi? Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope in the Lord is. For he shall be as a tree planted by the water. Pag ikaw konektado sa Diyos, you're like a tree planted by the water, and that water is Jesus Christ. Kaya para tayong tumutubo doon na puno, walang unending joy ang meron tayo pag sa Panginoon tayo nagtitiwala. Pero dito sa verse 10, ang issue niya, support from man. Mangingi rin siya ng tulong sa mga tao. Ito si Ur, tsaka si Aaron, di ba? Si Aaron. Ayan yung mga katabi niya. Anong ginawa ni Ur tsaka ni Aaron? Ang ginawa ni Ur tsaka ni Aaron, verse 11 niya. And it came to pass when Moses held his hand, Israel prevailed. Nananalo kasi, alam niyo yung istorya nito? Nananalo ang Israel pag tinataas ang rod. Next verse. Pero pag binababa, natatalo sila. Ano sabi sa verse 12? Mabigat na yung hands ni Moses, nangangalay na siya. Pero, anong ginagawa? Naglagay si Aaron tsaka si Ur ng stone. Tinulungan nila. And dito sa last verse, sa verse 12. Until the going down of the sun. Hanggang matapos, tinulungan nila. Ganon din sa atin dito sa simbahan. Amen? Lahat ng task natin hanggang sa matapos, tapusin natin. Sige, next point. A burden bearer must know how to bring another person close to Jesus. Mark 2:1, basahin ko na. Ikukwento ko na lang. Ito yung 4 na magkakaibigan. Ano yung 4 na magkakaibigan? Hello, nakikinig pa ba? Pagod na tayo eh. Ito yung 4 na magkakaibigan. Meron silang, sabi dito, entered in the Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house. And straightway, many were gathered together in so much that there was no room to receive them. Sabi, not such as about the door, hindi sila makapasok sa pinto. Tapos sabi nila, and they came, sa verse 3, and they came unto him, bringing one sick of palsy, which was born of 4. So, anong ginawa nila? Umakyat sila sa bubong. Tinanggal nila. Sige, subpoint, tinanggal nila yung bubong. Kadalasan sa atin, sasabihin natin, bukas na lang natin gawin. Pero sila, hindi nakahadlang sa kanila yung maraming tao para makita si Jesus. Anong ginawa nila? Umakyat sila ng bubong at tinanggal nila yung tiles. Gumawa sila ng paraan urgently. Kung kayo maglalapit ng kaibigan sa Panginoon, urgently, wag na kayong magpaligoy-ligoy sa mga makakasalanan yun na urgent yung gagawin. Anong subpoint number 2? B. They bring the person to Christ no matter the cost. Sabi nila, hindi nyo makakasira yan ng private property eh. Pero, alam nyo, no matter the cost, ginawa pa rin nila para madala nila yung kaibigan nila sa Panginoon. Ginawa pa rin nila. Parang datin lang, no matter the cost, gagawin ko to para sa Panginoon. Halimbawa, meron tayong mga practice na hindi naman required. Sorry pero ito sariling karanasan, on short lang. Practice hindi naman required sa school. Hindi required yung sinasabi ko.
Pero mas inaalala pa rin natin yung grades at yung sasabihin ng mga kaklase natin sa atin kaysa na magsimba tayo every Sunday. So naranasan ko rin yan eh. May practice kami ng sayaw. Oh, dancer ako eh. May practice kami ng sayaw every Sunday. Ay hindi every Sunday. One Sunday, nagkaroon kami ng practice ng sayaw. Ang problema, hindi pa kami nakakapag-practice. Kinabukasan, performance na. Ngayon, sabi ko, hindi, magsisimba ako, sorry. Iglesia, hindi, ano ako eh. Tayo ay nasa iglesia, nasa Christ Baptist Church. Baptist ako eh, magsisimba. Talagang inano ko na Baptist ako. Alam nyo yung parang mga tingin nila, sabi, sige. Parang may disappointment. Kinabukasan Monday na, nagpa-practice na silang sayaw, nakikisabay ako. Alam nyo nangyari? Hindi dumating yung teacher. O diba, kung nag-practice ako, hindi pala dadating teacher sa kinabukasan, sabihin ko, sayang, sana pala hindi na ako nag-practice. Pero ginawa ko yung tama. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kayo na ang bahala sa grade ko, mas uunahin kita. Ano nangyari? Hindi dumating. The following week, na-move. Nag-practice kami. Kami pa yung naging best group sa pagsasaya. Hindi. Kami ngayon naging best group, oh. Parang naka-flat one yata ako nun eh sa PE. Basta, in short, huwag kayong matatakot. Kung di naman yan required, huwag kayong matatakot na huwag yung atinan. Mag-pray lang kayo sa Panginoon, sabihin niyo, Lord, kayo na ang bahala. Laging gagawa niya ng Diyos ng paraan. Mas matatakot pa ba kayo sa teacher na tao lang kaysa sa Panginoon? Mas matatakot pa ba kayo? Mas uunahin niyo pa ba yung grades? Yung grades na, at sasabihin ng mga kaklase niyo na hindi ka naman talaga kilala kaysa sa Panginoon na kilala mo? Sige, mamimili kayo, di ba? So, anong matututunan natin dito? Sila, dinadala nila ng malapit yung kaibigan nila kay Jesus. Okay? And same to us, para mapakita rin natin, halimbawa, magulang natin, unbeliever, pakita mo, yung mga kasama mo, may faith sa Panginoon. May faith kay Jesus. Pero, may faith, mga kasama mo maayos, ganun. May nakausap ako isang YP nandito, sabi, tago natin siya sa pangalang may nakausap akong isang YP noon, sabi, pagdating daw sa church, ang sipag-sipag niya, pero pag uwi, pagod na daw talaga siya. Wala siya magawa. Sinong nakaranas dito nang nasabihan na, sa simbahan ka lang masipag? Sa bahay nyo, hindi, wag na kayo magtaas ng kamay, joke lang. Pero, alam niyo yon, ang sipag niya, pero kasi pagod na pagod di kaya, sabi ko sa kanya, alam mo, si Satanas, gagamitin niyang pagiging masipag mo sa simbahan para pag uwi mo, mapagod ka, at hindi mo nakasigusin bahay. At lalong hindi masisave yung magulang mo kasi hindi nakakakita ng pagbabago sa iyo sa loob ng bahay. Alam niyo, nakakatuwa kasi na-convict siya. Alam mo, kahit pag uwi niya galing church, sasabihin niya, ayun, nakapaglinis na siya, nakapaglaban na siya. So, merong dapat makikita unang-una sa bahay yung pagbabago para madala niyo rin mga magulang niyo. Amen? Gising pa ba kayo? Okay. Closing point na tayo. Closing point. A burden, okay. Mutual characteristic ng mga burden bearer. A burden bearer also have their own burdens. Sino yung pinag-usapan natin kanina? Una, si Peter. Peter, no? Anong unang burden niya? Yung burden niya, yung sakit na naramdaman niya nung nireject niya si Jesus Christ. Sakit yun, burden yun. Lalo't nalaman niya, ayaw pala sila ipapatay ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa John yan, di ba? Sabi ni Jesus Christ sa John, wag mong gagalawin yung, nakalimutan niyo ba? Wag mo nang galawin yung mga disipulo ko. Ito nalaman niya ni Peter, ang sakit sa kanya, burden sa kanya yun. Next, David. Si David, eto na, nasa position na tayo. Si David, nung nasa shepherd, sobrang lapit niya kay Diyos, sa Diyos. Pero nung naging hari siya, anong nangyari? Lumayo siya sa Diyos. Hindi naman ang Diyos lumalayo sa atin, tayo lang naman lumalayo sa Diyos eh. Di ba? At ang nangyayari yon sa pamamagitan ng pagkakasala natin. Si David, nasa high position na siya. Dinala na siya ng Diyos sa tuktok ng position, sa tuktok ng leadership. Pero nandun siya sa taas ng building. Anong ginawa niya? Nanilip. Nagkasala si David. Sinilipan niya si Bathsheba. At ang malala, hindi niya lang sinilipan. Ayan, may nangyari na. Pinapatay niya pa yung asawa. Murder. So, anong nangyaring consequence? Long-term consequence ang nangyari. Sabi ng Panginoon, nanira ka ng pamilya, masisira ang pamilya mo. Unang-una, i-ano ko to para alam nyo
Nagpapatawad naman ang Diyos, pero yung consequence nun na long term, ayun ang mahirap alisin. Bathsheba, yung unang anak nila, ni David at Bathsheba, namatay. Sunod, si Amnon, na anak ni David, hinalay si Tamar na anak din ni David. Kapatid niya yun, pero tama ba half sila? Half yun? Half sila. Pamilya niya rin yun. Anong ginawa nung nalaman ng paboritong anak ni David na si Absalom? Na ganun ang ginawa ni Amnon. Pinapatay niya si Amnon. Ngayon, sino ang pumatay kay Amnon? Yung malapit na kaibigan ni David, si Joab. So hanggang si David, makikita niyo sa Psalms, I think Psalms 53, pati niya, yung sinasabi ni David, have mercy on me, O Lord. Yung sobrang bigat ng burden na nararamdaman niya. Pinagsasabi niya yun. Lahat yun, nirant niya. Rant yun, di ba, rant? Nirant niya sa Psalm 53. Kasi sobrang bigat ng nararamdaman niya, hindi niya kinakaya. And it's normal for us Christians na magkaroon ng mabigat na nararamdaman pag di natin kinakaya ang isang kasalanan. At maganda yun, ibig sabihin, Kristiyano kayo, save kayo. Hindi kayo manhid. Amen? So, maganda yung ganon. Sige, bonus. Even Abraham, nagkamali siya. Ito sobrang long term Sobrang long term na nangyari kay Abraham. Sabi ni Sarah, hindi na ako mabubuntis. Makipagsiping ka doon sa slave ko na si Hagar yon. Anong nangyari? Yung dapat na pangako kay Isaac, pinangako rin kay Ishmael at kay Hagar na dadami kayo. Bagamat alam naman natin pinangako kay Ishmael yun, di ba? Pinangako kay Isaac din yun, pero pinangako din kay Hagar, tsaka kay, Ishmael, na marami. So ano nangyari? Long term yung nangyari. Sila yung naging descendants ng Muslim. Ngayon, nakapaligid sila sa Israel, na ayun yung mga ni Isaac, ayun yung mga lahi nila Isaac. Alam nyo naman yung nangyayari ngayon sa Israel. So, sobrang laki ng consequences, madalas. Pag sobrang lapit natin sa Panginoon at tayo ay magkakasala, sobrang laki ng consequences yan. Diba si David nga, man after God's own heart, isipin mo yung pinakamalapit sa'yo, sinaktan ka. Diba? Ay, hindi ako umuhugot ano lang yun, illustration lang yun. Pero isipin mo, yung pinakamalapit sa'yo, kahit sino, sinaktan ka. So, masakit yun para sa Panginoon. Pero alam nyo, despite the fact na si Ishmael at si Hagar is not chosen na maging bloodline ni Jesus Christ. Kasi ang naging bloodline ni Jesus Christ, sino? Anak ni David, si Solomon, tas si Nathan. Pares yun, anak kay Bathsheba. Galing din yun sa kasalanan Diba? Pero pinili pa rin na pumunta, hindi pala bloodline Panginoon, bloodline ni Joseph at ni Mary. So, si Joseph, sila yung nasa, correct me if I'm wrong kay Solomon, no? Bloodline ni Solomon. Joseph, hindi. Si Joseph tama, tas si Mary, bloodline ni Nathan. So parang, okay na, sige na. Pero sila yung pinili. Pero anong pinapalabas ko dito? Bagamat sila ang pinili, we will see na ang Panginoon, ang mercy niya, Panginoon, ang grace niya, is hindi lang para sa mga Hudyo, para rin sa mga Arab. His mercy is for the Arabs, His mercy is for those na hindi kumakain ng baboy, sa mga Seventh-day Adventists, Mormons, Muslim, lahat yan, ang mercy niya. Nasakop sila ng mercy. Lahat tayo, nasakop ng grace at mercy ng Panginoon. At dapat ganun din tayo bilang burden bearer. Wala tayong pinipili. Kasi ang Diyos nga hindi namili sinong tutulungan niya Bakit kaaway niya? Kahit tayo nakaaway niya, tinulungan niya tayo. So, ayun na nga, kahit si Moses, malapit na tayo matapos, isang page na lang pala to. Si Moses, anong burden niya? Ang burden niya, yung mga Israelites. So, sa sobrang pagka-burden ni Moses, anong sabi doon sa pinag-usapan natin kanina bago magkagera? Okay, makinig na tayo, malapit na tayo matapos, may pagkain, no? Tingin na lahat dito. Wala nang nakatingin sa akin, nainip na Anong sabi? Pukpukin mo yung bato. So, pinukpok yung bato. Burden. Okay, pinukpok niya yung bato. So, pero pinapukpok kasi ng Panginoon sa una. Sa pangalawa, sige, okay na yan. Sa pangalawa, anong sabi? Kausapin mo, diba? Siguro sa sobrang galit ni Moses, sa sobrang burden niya, kakareklamo ng mga Israelite, anong ginawa? Pinalo niya pa rin.
Anong nangyari? Sabi ng Panginoon kay Moses, hindi, makikita mo ang lupang pangako pero hindi ka makakarating dyan. And you know, bagamat ganun ang nangyari, malungkot ang nangyari sa story ni Moses, alam niyo ba, meron palang deeper picture sa nangyari na yon. Si Jesus Christ represents the rock. Unang beses, pinalo. May tubig na lalabas. And Jesus Christ is the living water. Man, may lumabas na tubig, and that's the living water. Ayun yung representation na, hindi ganon. Ngayon, sa pangalawang beses na pinalo niya, hindi tinanggap ng Panginoon kasi Jesus Christ, pinalo mo na unang beses, isang beses lang siya mamamatay. Pangalawa, hindi mo na siya pwedeng patay ng pangalawang beses. Kakausapin mo, and that what represents na ikaw, hindi tayo magliligtas. Ayun yung ginamit na ngayon ng Panginoon para ikay maligtas. Kakausapin mo ang Panginoon. Ngayon, pinalo ni Moses. Si Moses, nasa kanyang 10 Commandments, Moses is by law, di ba? Alam niyo naman. Hindi siya nakarating ng promised land. Sino ang nag-lead sa kanila? Yeshua, pupunta kay Joshua. Ano ibig sabihin ng Joshua? God is my salvation. Si Joshua ang nag-lead sa kanila papunta sa promised land. Alam niyo yung deeper picture doon? Hindi tayo, para sa mga unbeliever yun, hindi tayo maliligtas dahil sa batas ni Moses, dahil sa commandment ni Moses. Maliligtas tayo dahil sa pagliligtas ng Panginoon at hindi sa mga commandments. Amen? So, next, last point. Buti mabilis. A burden bearer can do nothing without God. Naniniwala ba kayo dyan? Lahat sila. Wala kay Peter, hindi niya magagawa without the power of the Holy Spirit. Without David, hindi niya yun magagawa, hindi kasama ang Diyos. And same with Moses. Walang power yung rod niya kung wala ang Diyos. Diba? Wala silang magagawa kung wala ang Diyos. Even the lame man na binabaan nila, kapangyarihan pa rin ang Diyos ng ginamit para mapagaling yung lame man. Kaya naman, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon. Okay, conclusion na. Makinig ng lahat. Makinig na, conclusion na lahat. Wala na tayong conclusion dito Okay. Alam niyo ba, hindi tayo talaga kailangan ng Panginoon. Bakit kailangan ng burden bearer? Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng deeper relationship sa Kanya. Amen? Ayun naman, hindi ka naman kailangan, kahit ako, hindi ako kailangan ng Panginoon. Yung yabang natin na yan, sabihin natin, ako, nag-edit ako, nag-STE ako. Hindi ko pwede pag mayabang yun. Pag naputol kamay ko, ano pang edit ko? Nguso? Ha? Ganon ka? Ganon ako. Hindi mo pwede gawin yon. Ikaw maganda boses mo, hindi mo pwedeng ipagmayabang yung maganda ng boses mo. Pag yung esophagus mo tinanggal, esophagus mo nga, diaphragm mo, Pag yung diaphragm mo tinanggal, wala rin yan. Okay? Ano sabi sa Revelation 3:20? Hindi talaga tayo kailangan ng Panginoon. Gusto niya ng fellowship. Revelation 3:20. Lapit na tayo. Kakain na. Behold, I stand at the door. Ang Panginoon ang kumakatok sa inyo. And knock, if any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Fellowship. Fellowship lang gusto ng Panginoon. Alam nyo, bibigyan ko kayo. Pumipiyok na ako. Makinig na kayo, please. Alam nyo, eto burden ko na pumiyok. Sana may burden bearer nag-aabot ng tubig, no? Ngayon, joke, okay lang. Isipin nyo, meron ba ditong may course na may OJT? Lahat tayo halos may course na may OJT, no? Eto na lang, nung nag-aaral ako, nung course ko, veterinary medicine, gusto namin yung may mga kinakapon na aso. Okay? Gusto namin may mga kinakapon na aso. Pero wala kami matatanggap na bayad. Kami pa nga mamamasahe para makapunta kami ron sa kapunan Pero bakit namin ginagawa yon? Bukod sa, we love animals, kaya kami nag-veterinary. We love animals, kaya kami nag-vetmed. Bukod sa mahal namin yung mga aso, mahal namin yung community, gusto namin matuto. Same with us dito sa simbahan. Nakukuha niyo yung point? Same with us sa simbahan. Dahil mahal natin ang Diyos, at dahil may matututunan tayo sa Kanya, lamang tayo. Pag mahal natin ang Diyos, lamang tayo sa lahat ng tao. Kasi hindi tayo basta nade-depress. Hindi tayo basta nasasaktan ng sobra. Pag sobrang lapit natin sa Panginoon, lamang tayo kaysa dyan sa mga mas matataas ang grade. Pero taasan nyo pa rin ang grade nyo Yung sinasabi. Ayun lang sinasabi ko. Gusto lang ng Panginoon ng relationship kasama tayo. Okay? So wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Panginoon. Conclusion. The most important thing we must have as burden bearer
is to have one of the character Jesus has shown to us. Ano yon? Grace. Hindi tayo mamimili sino ang ating tutulungan kahit kaaway man yan. Dahil si Kristo ay hindi niya pinili sino ang tutulungan at para kanino siya mamamatay. Pinili niya ang lahat ng tao na tulungan, hindi nang dahil sino tayo at kung deserve ba natin, bagkus pinili niya tulungan lahat ng tao dahil kung sino siya. At ayun, and that what makes him the greatest burden bearer. Amen? So dapat siyang gaya natin. Last na talaga, promise. 5 minutes. Pantay-pantay lang talaga yung pagtingin sa atin ng Panginoon. Kahit na-save ka ngayon, kahit sabihin natin, ilang years, sino yung parang tingin nyo pinakamatagal na na-save dito? Sino 10 years na save? 10 years? More than 10? 15? 15, may tatalo sa 15. O si Sian, ikaw, 20 years na? Yan. Ngayon, alimbawa, si Kuya Christian, na-save 15 years ago. Ako na-save kahapon lang. Pantay pa rin ang tingin ng Diyos sa inyo. Alam nyo yung parable of the workers in the vineyard? May mga nagtatrabaho doon. Ng 12 hours sila nagtrabaho. May nagtrabaho ng 1 hour. Diba? May nagtrabaho ng 1 hour. Ngayon, umalis na yung nagtrabaho ng 1 hour. Ang binayad, sabihin natin, minimum wage 600. Ang binayad doon sa nagtrabaho ng 1 hour, 600. Ang binayad sa nagtrabaho ng 12 hours, 600. Ano pinapalabas ng Panginoon? All our works, pantay-pantay lang sa Kanya. Wala siyang pinipili, maligtas ka man kahapon, maligtas ka man 50 years ago. Lahat tayo may pananagutan, lahat tayo may blessing, lahat tayo pantay-pantay ng makukuha. Depende sa puso natin. Amen? Amen. Ngayon, uuwi na ako. So, yun lang naman. May natutunan ba kayo? You want more? Ayaw niya. Kakain. May chicken spaghetti kasi dyan eh. Kasi ayaw namin nagugutom kayo. Kaya kaming service nagtulong-tulong. Okay? Ngayon, magpe-pray tayo. Hindi tayo magpe-pray. Mananalangin na tayo ngayon. Tapos after nito, ha? Mamaya yun. Upo lang kayo dyan pagkatapos mag-pray. Okay, ganito ha. Upo lang kayo dyan pagkatapos mag-pray. Bibigay namin, kunin mo yung premyo doon sa red na box. Yung nakasupot doon. Ay, red na paper bag, sorry. Okay, let's pray. Tayo lahat. Nalang tayo. Hindi, sa pagkain na yung panalangin ni Edis. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa inyong salita na kinausap nyo kami ngayon. Salamat, Panginoon, ang bawat isa ay may natutunan. Dalangin namin, Panginoon, na ma-apply namin to. At ito hindi lamang lumabas mula sa isang tainga, palabas sa isa. Nawa, Panginoon, ito ay gawin namin, ma-convert namin into works, kung ano man ang ginagawa namin, Lord, para sa inyong kapurihan. Dalangin namin, Lord, na i-bless nyo ang bawat isa, kung ano man, Lord, ang dinadala silang burden, kung ano man, Panginoon, ang kahirapan na dinadana sila ngayon. Nawa po, Panginoon, mapagtagumpayan nila ito at magkaroon din, at kami, Panginoon, din, na maging burden bearer kami at maging encouragement, Panginoon, para sa iba. Dalangin namin, Panginoon, na i-bless nyo kami sa mga susunod pa po na aming mga pag-aaralan, sa ibang group na magli-lead. Dalangin namin, Panginoon, na kausapin nyo pa rin kami at magsilbi itong revival, Lord, para po sa bawat isa. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Lahat ito ay dalangin sa amin sa Panginoon Jesus. Amen. Upo tayo lahat. May announcement pa yata si Aaron. Mamaya yung giveaway. Wait lang, bago mag-announce si Aaron, sino yung nanalo? Okay. Yung sa mga nanalo po, group 2, 3, 4. Hindi na po isasama yung group 1. Yung hindi. Yung dalawang nanalo muna, sino? Group 2 and 4. Pero 2 sino? and 4. 2 and 4. Okay, yung grupo dito tsaka yung sa dulo. 2 and 4 po. Ilan yung group 2? 6? Pero sino talaga yung pinakauna? Maging honest na kayo. Group 2 po ang pinakauna. Group 2 talaga? Oo. Bago sila? Group tapos group 4. Sa dalawang nanalo, maghati na lang kayo dito. Okay? Hindi, sa dalawang nanalo, maghati kayo rito. Okay. Tapos yung dalawang, syempre bigyan na natin lahat ng consolation prize, okay? Okay? Announce. Tapos pag-pray mo na si Edison. Kuya Ron.
And guys, iwanan ko lang kayo ng verse. Pa-flash nga to, Justin. Matthew chapter 11:28. Burden bearer, di ba? So, as Christians, kailangan tulong-tulong tayo sa pipigay ng burden. Alam ko lahat sa inyo, bawat isa kayo, meron kayong dala-dala. May pasan-pasan kayo sa school, sa family, sa sarili nyo. Ang pinaka mabigat na burden yung sarili eh. 'Di ba? So, sabi ng Panginoong Hesus dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lahat ng burdens niyo, bigay niyo sa Panginoon. Lahat ng dalahin niyo, bigay niyo sa Panginoon. At hindi niya, ang hindi niya gagawin ay tanggalin yung mga burden niyo. Pero bibigyan niya kayo ng deserving rest. Kapahingahan. So ngayon, speaking of kapahingahan, ilagay niyo po sa kalendaryo niyo na April 30 hanggang May 1 ay ating swimming. Young people swimming. Ngayon, deserving po natin na magkaroon tayo ng swimming. Ngayon, sino po yung mga sasama? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sige, di ko sasama. 1. Magtaas nga ng kamay. Di ka sasama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama? Pia. 5. Ulit. Taas lang po, taas lang. Taas kamay, taas yung mataas. Confident na taas. Di ka sasama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kay Matthew, sasama yan 10, 11, 12, 13, 14. Kayo, Christian? Ano yan? Ano ba yun? 14, 15, si Clawy, 16, Abia. Hindi ka sure? 17, 18, 19, 20, 21. Sino pa po? 22, 23. Siguro mga 40 tayo doon. Ngayon po ang pagsiswimmingan natin ay yung Kalamam Maylin. Yung yun? East and West ba? Ngayon po, sa mga sasama, meron tayong ilan? 25. 25 ba yung ulit ang bilang? Kasi meron pa sa taas pala eh. Meron pa sa taas eh. Ngayon, magkakaroon tayo ng ambagan lang naman to para sa food. Okay? Ang ambagan natin ay 150 per head. Next week pa naman to, so meron pa kayong time. Magkano milk tea? 39. 29. Kung araw-araw kayo nagme-milk tea. 150 na yun, Ano? Ha? 150. Magkano baon sa 100. Kahit 20 a day, makakabuo kayo. 30 pesos a day. 30 pesos a day, kayang-kaya nyo. Huwag nyo agad yung 150. 30. Sa loob ng, meron pa tayong 7 days. Tama ba? 20 ngayon. Hindi. Meron pang sa 5, 6, 7, 8 days. Para naman to sa pagkain natin. Okay, para naman so do your best. Sabi kanina, burden to. Panibagong burden. Pero tulong-tulong tayo para sa pagkain natin to. Ayan. Ngayon, si Ate Lala na. Ngayon, announcement lang din. Ang next na fellowship natin ay May 5. May 5 na ililid ng team Group 3. Anong pangalan ng team nila? Deborah! sorry. Archers yung nasa isip ko. At May 19, kung possible, ay kung wala man lang dito, May 19 ay yung group ng ATOS. Fellowship natin. Then, May 26, meron tayong awarding. Yung for the first 4 fellowship, sino ba yung best program, ganito, ganyan. Pero wala pang best group, syempre. So, do your best, lahat. May 26 yun. At nga pala, July 26 to August 2, merong Mahal Ka ng Diyos. So, nawa, i-ready nyo na po ang inyong mga mga schedule. At itutuloy na po uli natin yung music workshop. Tuloy na po uli yun. Ngayon, inform nyo na yung mga teachers nyo. Inform nyo na po yan. May mga magbabago at sa mga gustong sumama pa ng music workshop, welcome po kayo. Sabihan nyo lang ako. Okay, another announcement, sir. Ayan.
pare si Joy. Yung mga nandito, kailangan namin ng confirmation per group kung sino-sino yung mga sasama sa swimming. Okay? Bigyan nyo kami ng feedback ASAP kasi kailangan nating pagplanuhan yung transportation natin. Okay? Taas ang kamay nung below 18 years old. Below 18. Dami niya pala. Below 18. Lahat ng below 18, peram nga ako. May consent form po. Lahat ng below 18, makinig, lahat ng below 18, kailangan yung pa-fill upan itong consent letter sa mga magulang ninyo. Okay? Papalista nyo rito yung name ng magulang nyo, date of birth ninyo, age ninyo, contact number ng magulang ninyo in case of emergency, and kung sino yung pwede nilang maging pagkatiwalaan, maging guardian nyo during the time of our outing. Kailangan nakalagay sa consent form. Naintindihan? No consent form, kahit 300 pa ibigay ninyo, hindi kayo pasasamahin. Okay? Malinaw? Okay. Ayun lang. Thank you so much, guys. So, next Sunday. Last. Makalimutan. Sa June, last Sunday ng June, kakanta ang youth choir. Magpa-practice po tayo. Wala namang event, pero magpa-practice tayo to give tribute sa simbahan. Okay, para kakantahan natin ng Panginoon. So, yung May, magpa-practice na po tayo. Then, June. 2 kanta po yung kakantahin natin, umaga at hapon. Yan. Last Sunday po ng June. So, sino bang ano? Thank you so much, Servus, sa magandang program. Palakpakan nga natin. Ayan. At meron daw tayong pagkain. Bubusugin pa tayo spiritually, bubusugin pa tayo physically. So, sinong ano? Okay, bago po tayo mag-pray sa ating pagkain at mag-closing prayer, pwede po bang tumayo muna ang Group 1? Group 1 sa... Group 1. Ano bang Group 1 natin? Arya. Ang grupo ng Arya po. Okay, ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, okay. Sige, pwede po kayo mo po. Group 3 na. Okay. Pwede po bang tumayo ang grupo ng Atos? Atos. 1, Okay, 2. pwede na po mo po. Okay. Pwede po bang tumayo ang grupo ng Deborah? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantay? Okay, parehas po ng bilang ang Arya at ang Deborah. 7, 7. Sinong Tumayo meron din bang kasi di si tumayo Pia dyan? sa inyo. Deborah, ay... Okay. Okay, ang pinakamadaming grupo kasi may premyo. Yun. May premyo ang pinakamadaming grupo. So, tinatawagan ko ang grupo ng Arya dito sa harap para i-receive ang iyong prize. Ay, sige. Gcash na lang daw pala. 500 centavos Okay, yun. 500 Centavos. pesos. Pero tigpipiso. Ha? Hindi naman sila tumayo eh. Wala, hindi. Dapat andito. Okay. Okay, ang grupo ng Arya ay makaka-receive ng... Hindi. Para fair. Kasi burden bearer natin yan eh. Kahit ibang group. Okay, sige. Lahat nga po nung... Sino po yung nasa taas? Ano po Sige. mga grupo nyo? Wow! Sino pa? Meron pa nung... Atos. Tatlo na 4 na ito. Si Kim Bryan pa. Atos. Ngayon, 5. Si JP. Okay, wala na talagang itos. Panalo po ang Atos. Wait lang, hindi. Wala na talagang itos. Ha? Ngayon, tayo ulit ang group 1. Group 1, Arya. Okay, ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tayo ang Deborah. 8 kasama yan. Tayo ang Deborah. Deborah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 ang Deborah. Hindi. May isa, si Ate Judy, nasan? 9. Nandun na. So 8 all. Hindi, 9. Kasama si Ate Hindi na. Ano Judy eh? Ann.
nandito siya kasi siya nung preaching. Oo. Ay sa bagay, nag-ano siya. Mag-usap na lang kayo. Paano yung hatian nyo? Tigsi 50 na lang kayo. Mag-uusap kayo, kami Tigsi bahala. 75. Mag-uusap kayo, kami bahala. 500 yun, naging pa ako. Mag-uusap ka. Tag 250. Arya at 250. Okay na yan, masaya na kay Ron. Okay, Palakpakan Arya. natin sila. Deborah, I Wala ba think kayong 250. Mga paa. Okay, palakpakan po natin sila. Okay, ngayon tatawagan ko po si Brother Ed. Ay, ito pala. Kunin na lang. Kuhanin nyo na lang po yung giveaway sa akin after prayer. Shane. Shane. Gusto ko Shane eh. Shane. Okay, Brother Edison. Tayo po tumayo lahat. Okay, let's pray po. Tayo po ay mananalangin. Manamin Diyos na nasa langit, muli po nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa buong linggo na natapos sa pananambahan po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay makatin po sa YP Fellowship. Ang dinadalangin po namin, Panginoon, na ang aming po mga natutunan is may apply po namin sa aming mga sarili, magugat po sa aming mga puso at sa aming mga isipan. At dinadalangin po namin, Panginoon, na pagiging isang burden bearer ay hindi siya madali, pero hiningi po namin ang inyong tulong sa biyaya po ninyo, Panginoon. Dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At pagpalain niyo po ang mga pagkain na nakahanda po, ang mga kamay na naganda, pagpalain niyo po sila at sa gayon po, Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po kami sa aming mga pag-uwi na matiwasay at mapayapa. Dalangin po namin na lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.